Yes, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live ang programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Kuya, magandang gabi with Miss Jackie Aquino. Congratulations, kagabi! Miss Jackie, magandang gabi sa iyo. Good evening, Miss Annie Rantoy. Of course, congratulations po sa Camp June G. Marcelo and ang kanyang singer po, si Rhea Basco. Sila po ay nanalo sa Second Wish Covery winner. Sila po yung champion. And of course, ang first place, si Top Cesara and si Nash. Wow! Well, gusto ko rin po mag-hi at saka mag-congratulate sa mga kaibigan ko kasi yung mga ibang composers, mga kaibigan ko yan. Si Moy Ortiz, si Rani Raimundo, si Benny Saturno, si Noel Cabangon. Congratulations po sa inyong lahat. Ang gagaling nilang lahat. kumanta din sila, di ba? Yes, kumanta rin sila. Kumanta Ang din mga sila. sikat ng mga songs nila of the past. That's correct. Kaya nga mayroon na naisip si Kuya, no? Di ba? Pero hindi pa namin yan i-announce. Antayin natin si Kuya. Ikaw naman? Hindi, mayroon naisip si Kuya that night. Ano po? Kumanta kasi yung mga ano eh. Yes. Yung mga composer. composers. Alam ko na. Alam ko na. Again, congratulations po. Tingnan mo yan. Ayan ang yan ang winner. Di ba? Congratulations sa mga nakasali dito po sa Second Wish Covery winner. Maraming salamat. At sa mga susunod pa, manatili lamang po kayo nakamonitor at nanonood dito sa UNTV para dun sa mga additional na mga information na nais ninyong malaman. Especially ganun din po sa Wish. Yes. Wish 107.5. Maraming Yes. salamat. Miss Jackie, sige, Yes. tuloy na po tayo. Thank you, Miss Annie. Noong nakaraan po ay natunghayan natin ang kwento ni Nanay Julieta na nagtitinda ng candy sa daan upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Ngayon naman po, alamin po natin ang handog na sorpresa ng Serbisyong Kasangbahay para sa kanya. Ngayon po ay nandito ako sa Novaliches, Quezon City upang bisitahin ang kasambahay natin na si Nanay Julieta. Alam niyo po, sa kabila ng kanyang katandaan, isa na po siyang senior citizen ay nagpupumilit pa rin na maghanap buhay upang suportahan ang kanyang dalawang anak na parehas po may diferensya sa pag-iisip. Samahan niyo po ako sa aming sorpresang ibibigay sa kanya. Okay mga kasambahay, katabi ko na si Nanay Julieta. Nanay, ano pong hanap buhay nila? Kaya titinda-tinda lang ho ng candy Titinda kayo ng candy, iba't ibang klase ng candy. Saan po? sa daanan ng batang eskwela. Sa daanan ng bata sa eskwela. Magkano yung kinikita nyo sa pagtitinda nyo ng candy? Mga 200 kasama puhunan. Ganun. 200 kasama yung puhunan. Tama ba yung binabanggit at doon sa ating initial information na nakuha na kayo mayroon dalawang anak na may diferensya sa pag-iisip. Ano kaya ang dahilan nito, Nanay? Bakit may nagkaganito yung dalawang bata? Dahil ho sa pagkawala ng ama nila, Ilang taon na po ang nakakaraan po? matagal na rin ho, mga 18 years na. So, ibig sabihin, mas lalo nilang dinamdam, masyado nilang dinamdam yung pagkawala ng tatay nila. So, kayo po, maliban doon sa pagtitinda ng candy, ano pa po ang ginagawa ninyo? Sa bahay ho, kasi yung mga yan, hindi naman ho nakakatulong sa bahay. Pagdamutan ninyo ang nakayanan ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason, baka makatulong po sa inyo ito. Ito po, mayroon ditong bigas, mayroon na kayo dito. Pwede nyo na po itong isama doon sa mga paninda ninyo, Nanay. Nagpapasalamat ho ako sa lahat ng itong binigay nila. Maraming salamat po sa UNTV, kay Brad Eli, Brad Daniel, sa lahat ng kanilang pinagkaloob. Si Nanay Julieta talagang makakitaan mo ng kanyang lakas ng loob. Medyo may hinaharap,
na problema dahil yung kanyang anak ay may diferensya. Yan ang ating tampok sa Senior Moments. Dito pa rin po sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with our staff here, Kay and Rajel. Kasama si Brad Doming Alcantara at lahat ng mga nandito sa Novaliches, Quezon City. Ang lokal ng Novaliches, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat! Okay. Alam mo, Miss Jackie, talagang I was there. Nakita natin to. With the staff of Serbisyong Kasambahay. Mahirap ako sa kanya eh. Patanda na siya. Pagkatapos mayroon pang 2 anak na may diferensya. Tapos mag-isa siya sa naghahanap buhay. Imagine, yung kita niya, hindi yung kita yung 200. Yun ang kabuuan ng benta niya. Yes, kasi nandun nga yung puhunan niya. That's correct. Kaya talagang nakakaawa siya. Yes, pero believe ako sa kanya, nagtatrabaho pa rin. That's correct. Kaya kailangan mabantayan kasi may edad na rin. Yung hindi mo maiwasan na tumaas ang presyon ng ano niya, yung BP niya. Kanya, again, kay Nanay Julieta, maraming salamat po sa inyo. Miss Jackie, nung nakaraang buwan lamang, ay laman po ng ating news feed sa social media ang mag-asawang nalunod sa Maldives, kung saan nahirapang iuwi ang kanilang mga labi rito po sa Pilipinas. Samantala, ganitong suliranin din po ang hinihingi ng tulong ng ating kasangbahay na lumapit po ngayon sa Action Center. Makakausap po natin siya dito po sa Service on the Dot. Live po na nandito sa atin si Ginoong Alberto Dulman. Magandang gabi. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Katabi niyo po ang isa sa mga hosts, Miss Jackie Aquino. Ang pangalan ko po ay si Annie. Magandang gabi po. Magandang gabi pa rin po sa inyo, Miss Annie Rentoy at Miss Jackie Aquino. Yes, thank you Salamat po. po. Sir. Okay. Tatay, mayroon kaming introduction kanina, napakinggan niyo po. Manggaling na po sa inyo, ano yung inihingi niyong tulong? Ay, lumapit po ako dito sa kasambahay. Gusto ko pong miling ng kung maiuwi ka agad yung bangkay ng aking anak na nasa Jeddah. Okay. Halos, may kita pong 1 buwan. Hindi siya, wala pa kong balita kung kailan pa. Yung anak niyo po ay pumunta ng Jeddah? Nagtatrabaho po ba siya doon? Nagtrabaho po. Ano po? Anong trabaho niya? Sa restaurant po, courier. Okay. Ano nangyari sa kanya po? Bakit namatay? Ay, siya po kasi po yung kanilang pinaka-pwesto, maliit lang po. Yung take-out lang yung kanyang binebenta. Okay. Po siya, gustong mag-CR. Okay. Yung pong CR nila nandun po sa kabilang kalsada, yung pinaka-restaurant. Tumuwid po siya, hindi niya po alam na dumadating ng mga sakyan. Paano po? Ano nangyari po? Nasagasaan po siya ng kotse. Nasagasaan ng kotse yung anak ninyo. Ito ba ay naitakbo ng buhay sa hospital o anong nangyari? On the spot, patay siya? On the spot na daw po, sabi po ng mga kasama niya dun sa Jeddah. Okay. Miss Jackie, at this point, with your permission, Miss Jackie, titignan muna natin kung ano yung aksyon na ginawa ng agency. Kasi may agent siya dito. Opo. Okay. Makakausap natin ngayong gabi si Ma'am MJ Trinidad, ang Operations Manager ng JMAC, International Manpower Agency. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am MJ Trinidad. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino and my name is Annie. Yes, good evening po. Yeah, good evening, Miss Annie. Okay. First and foremost, ma'am, gusto namin pong malaman sa inyo kung ano ba ang update dito sa tatay ni Ginoong Alberto Dulman na anak daw po niya ang namatay at nasagasaan 1 month na daw po na hindi pa na ibabalik yung bangkay dito sa Pilipinas. Bilang kayo po yung local agency in the Philippines, may we know what is the status of this, please? Okay. Actually, Miss Annie, updated naman sila Mr. Dulman regarding sa status ng repatriation ng body ng anak nila. And as of now, yung latest development, kasi from weekly, nagpa-follow up kami. And according to the client, is they're just waiting for the final exit visa. And of course, yung end of service na cheque ng
ni late Mr. Dulman. Actually, ito yung sinabi niya, once it has been done, we will send the body remains and we will update you again. This email was sent at 3:17 p.m. Ma'am Trinidad, Miss Jackie, I want to clarify this. Dito sa sinasabi ninyo po, ma'am, na hindi pa siya nakakabalik dito, inilalakad niyo pa yung final exit visa and the final check. Kanino po kayo nakikipag-coordinate dito? You have a foreign counterpart for sure. Yeah, we have a foreign counterpart. Doon kami nakikipag-coordinate sa kanila, of course. Okay. My follow-up question, yung sinabi niya po kasi 1 month. 1 month na po. Ganito po ba yung pagpa-follow up ng ganitong klaseng kaso? Dadaan ka o kaya aabutin ka ng 1 buwan? Wala po bang na-encounter na problema dito, Ma'am Trinidad? Wala. Kasi every week, it is closely coordinated with Samasco. And malalaman niyo naman sila, Mr. Dulman, I even give them the copy of the communication. So what you're telling Ma'am Miss Trinidad, there's no need, you are not asking any assistance from the government. Kaya na po ito ng local agency? Yeah, kasi nakikipag-coordinate ang ating counterpart eh. Hindi naman siya pinababayaan. Actually, it's been a month already because I think namatay si Mr. Dulman on January 14. And day 1 pa lang nang nalaman namin, kami na mismo, though tinawagan pala sila nung mga kasamahan ni late Mr. Dulman, yung family. And then, right after na nalaman namin, we called them. And we advised them to go here for them to prepare all the documents that we will be needing for the repatriation of the late Mr. Dulman. So, you're telling me now, Miss Trinidad, na huwag kayong mag-alala dahil ito naman ay ginagampanan ng foreign counterpart at walang problema dito? Tama po ba? Yes. Okay, yes. ma'am, hindi naman siya nangangahas ako. Pwede ba natin itap yung government agency? Baka mapadali ito instead na nagtatagal na tayo ng 1 month? I don't know. Kasi normally, talagang medyo matagal mag-repat ng body. I understand yung stand ng family na medyo matagal na or syempre, di ba, namatayan ka, you wanted to see the body already para at least ma-rest in peace naman yung bata. Pero kung if you want na mag-tap sa government agency, okay lang din naman. Pero ang ma-assure ko lang sa inyo is hindi nagpapabaya yung counterpart namin doon. Okay. Alam, Miss Jackie, that's the good thing na kung nag-a-apply ka ng trabaho abroad, dapat mayroon kang local agency. Yes. Katulad nito, eto nakikipagtulungan ang isang license agency na nagpaalis naman sa anak nyo, tatay. Okay. Yes, Miss Jackie? Yes. Ilan taon na po yung anak nyo? 37 po. 37. Sa April po, 38 na siya. Ito lang po ba yung anak nyo? Walo po sila. Yan may pang-apat sa anak ko. May asawa na po ba ito? May asawa po, hindi lang kasal. Okay. May anak? Meron po. Ilan ang Dalawa anak? po. 2 anak. Nag-aaral po ba? Yung nag-aral na po. Okay. Ma'am, siguro off-air, pwede namin maitanong sa inyo kung ano yung mga benefits na pwedeng matanggap yung mga magulang. Ano po? Yes, ma'am. What is important now, pwede bang manghingi kami po sa inyo kung mamarapatin ninyo? More or less, mga ilan pa kaya ang itatagal nito bago ma-repatriate, ma'am? Actually, ma'am, yan din yung, kasi I wanted to get an assurance up to when are we going to wait, diba? Well, ang sagot niya na they will update us again. So by tomorrow, kasi sasagutin ko itong email nila ngayon, and by tomorrow, at least give us a feedback kung kailan talaga. Okay. So ma'am, again, ipapaalam din namin sa inyo na kung sakasakali po, baka pwede tayong magkatulungan, pwede kami magtanong din sa isang government agency na nakakasakop dito, baka sakaling makatulong sila para mapabilis po ang pag-repatriate. But so far, at this point, gusto po namin magpasalamat mula dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Kasama po ang UNTV Action Center ni Kuya dahil kayo po ang patunayan natin, Miss Jackie, na napakabilis naman yung kanilang pagtugon dito sa problemang ito at hindi sila yung tipong nagpapabayang ahensya. Miss Trinidad? Yes po, ma'am. Thank you. Okay. Ano po ang gusto nyong ibilin dito kay tatay?
Oo, actually si tatay, napapagod yan. May sakit yan eh. So, ang uncle niya yung nagpupunta-punta dito. Sabi ko nga, tay, magpahinga ka kasi alam ko yung nararamdaman ng isang magulang. Pero rest assured na kami, ginagawa namin talaga kung ano yung mga dapat gawin na mapabilis din yung repatriation ni Mr. Dulman. Okay. Mrs. Trinidad, again, maraming salamat po sa inyo and we will keep in touch. Ang Action Center ni Kuya po ay makikipag-ugnayan sa inyo po from time to time, ma'am. Yes, Okay, thank you, no Miss problem. Trinidad. Yes, Miss Jackie? Yes, kasi napakasipag talaga. Thank you very much. Yes, thank you very much. At kay tatay, kami po ay nakabantay sa Action Center ni Kuya po. Nakabantay para i-monitor ito po hanggang sa ma-repatriate. May kasama kayo diyan, yung inyong Mr. Ano po yun? Bilas ko po. Ayan, Mr. ano po kayo? Bilas. Mr. Mr. Larry Perez po. Kapatid po yun ang asawa ko. Okay, yung kanyang magandang asawa. gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason, Ginoong Alberto Dulman. Again, day 1. Start Opo. na po kami mag-monitor dito. At Opo, salamat po si dumaan po kayo kay Dayan Kainya. She is the UNTV Action Center Assistant na mag-monitor po. Isa sa mag-monitor dito sa kaso ninyo po. Ha, tatay? Maraming salamat po sa serbisyong kasambahay Yes, na matulong ang pag-uwi ng aking anak. Nakikiramay po Salamat kami. po. Okay, salamat po. Doon sa mga kababayan natin, ulitin ko po, ang kabutihan na mayroon po kong agency, local agency, kapag nag-a-apply abroad, tulad ng nangyari kay tatay, at least may nag-aasikaso dito. Miss Jackie, tuloy pa rin tayo. Ayon sa pinakahuling datos po ng Asian Development Bank noong 2015, 21.6% ng populasyon ng bansa ay below poverty line. Katumbas po ito ng mahigit 21 milyong Pilipino. Sa ating pagbabalik, mga bagong privileges at karapatan ng ating mga walang anumang kababayan ang pag-uusapan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang Serbisyong Kasangbahay. Okay, Miss Jackie, balik po tayo dito sa programang Serbisyong Kasambahay. Ayon sa isinagawang social survey ng weather stations noong December lang na nakaraang taon, 50% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Subalit sa kabila nito, nananatiling mataas ang poverty line sa ating bansa. Kaya sinisikap po ngayon ng Philippine Commission for Urban Poor o PCUP na mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga maralitang Pilipino. Dahil dito, inilunsad nila ang 3 priority programs. Katuwang ang iba't iba pang sangay ng gobyerno, layunin nito na may ahon sa kahirapan ng milyong-milyon nating kababayan. Ano-ano pa ang nakapaloob sa programang ito ng PCUP? Yan po ang ating tatalakayin. Kasama mismo ang bagong halal ng chairman, bagong halal na chairman po ng PCUP, no other than the chairman, Alvin Feliciano. Magandang gabi. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Katabi niyo po si Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Good evening, sir. Magandang gabi, Annie at Ma'am Jackie. Mabuhay po ang inyong programa. It's my second time here. Dati po ako nasa TESDA nung ako po ay naimbitahan. Dito si Ma'am Jackie po ang nag-interview sa akin. Oy, kaya pala, Miss Jackie. Yes, so imagine, yung last time na dito siya, nung pabalik na ay na-promote. Diba? Chairman, congratulations po. But he Kasi was a kabago-bago pa lang. Congratulations again. Yes. But before, he was the former what? Counselor. Counselor po ako. Yes, counselor ka po ng Valenzuela. City. Ayan. Uy, Valenzuela itong FD natin na nag-migrate ng isang araw, si Joe. Sige. Maganda yung pag-uusapan natin. Sa bungad pa lang, naku po. First time, if I'm not mistaken. Ayan. Miss Jackie, I think ikaw na magtanong itong sige. unang tanong natin. Okay, ano naman po yung nakapaloob dito sa sinasabing 3 priority programs? And kung pwedeng isa-isa po natin pag-usapan. Nung una po kasi ang PCUP, maaalala lang pag may demolisyon o may eviction. So ginawa po natin, gusto natin maging proactive kung ahensya. So ang ginawa po natin, nag-isip po tayo ng 3 pangunahing programa na kung saan dito lang po kami tututok sa 3 taong pantermino na natitira ni Pangulong Duterte. Ano po ito? Ipararamdam namin ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Usually po kasi palaging pag-eleksyon nakikita ang mahirap, kawawa ang mahirap, pero after that wala na. So ang ginawa po ng PCUP, meron po kaming Urban Poor Caravan. Ito po yung
pinagsamang-samang serbisyo para sa tao na kung saan ang target po namin 4 hanggang 8 hanggang 8 caravan kada buwan. Iikot po kami sa buong Pilipinas, 2 sa Luzon, 2 sa NCR, 2 sa Mindanao, 2 sa Visayas. Pinupuntahan po natin yung urban poor communities na kung saan dala-dala po natin yung mga serbisyo na kailangan po ng mga maralitang tagalunsod. Ano po ito? Kasama po namin ng DOH, PCSO at PAGCOR, meron po kaming dalang medical mission para sa ating mga kapatid na may sakit o may karamdaman. So may libre po kaming medical mission. This is the first time? Yes, sir. Yes, ma'am. Oh. For yung medical mission nyo, gaano kadalas gagawin po? 8 po ang target namin sa loob ng isang buwan. 2 sa Visayas, 2 sa Mindanao, 2 sa Luzon, 2 sa NCR. So, 2 isang buwan dun sa sinasabi niyong lugar. Kung ano po yung mapapag-usapan namin sa komisyon, doon po kami pupunta sa mga riyo na yon. Andun din po ang DOLE, nakipag-ugnayan po kami kay Secretary Bebot Bello at kasama po namin ang DOLE para po sa local at international job fair. Kasi ang problema po talaga is trabaho sa mga urban poor communities or settlement areas. So may dala po kaming trabaho. Kasama po ang DOLE at ang OWA at POEA kung may problema sila doon sa mga kapatid nilang nasa abroad. Number 3, kasama po natin ang Department of Trade and Industry. Dahil marami pong programa ang DTI na nalubang na makakatulong sa mga maralita. Partikular na po rito yung pagpapahiram ng kapital o puhunan sa mga gusto magnegosyo mga taga-urban poor. So, nagpapaliwanag po sila, nagbibigay ng application kung sino po, meron po kasing 1 billion fund na inilagak ang Pangulong Duterte sa DTI. Ito po yung pantapat sa mga Bombay o 5-6. So ito po yung talagang iniinganyo natin ng mga urban poor. Pinaliliwanag po natin sa mga karaban natin na meron pong kapital ang gobyernong pinahiram para sa kanila. Okay. Alam mo, Miss Jackie, again, nung pinapaliwanag niyo po, ang saya ng puso ko eh. I'm sure yung mga kababayan natin masaya. Okay. Kasi naalala ko, wag niyo naman pong sabihin na sinasabi ko ito dahil dito ako. Ayan. Nung na-witness ko kasi ito eh, every time na may medical mission ang clinic ni Kuya, napakaraming tao ang nag-a-avail. Imagine, nandiyan dyan na yung government and this is for the first time na gagawin nyo ito. Ilan pa kaya ang matutulungan yan utilizing the resources of the government? So gusto ko magpalakpak sa inyo this time. Sino nakaisip ng ganong klaseng program? Ito po yung aking daladalang programa. Really? So ibig sabihin, ikaw ang nag-conceptualize nito, sir? Opo. Nung pag-upo ko nung first day ko po, ano ka ako importante po sa akin maramdaman ang serbisyo ng tao. May binibigay na serbisyo ang gobyerno sa tao eh. So ito yung nakita kong pamamaraan dahil ako po ay galing sa local government nga po. So ito yung nakita kong pamamaraan. Kasama rin po namin ito ang PSA, Philippine Statistics Authority, na kung saan yung mga hindi ho narehistro ng mga anak natin, kapatid natin. So dinadagsa rin po sila ng mga tao. Exactly. Tapos yung kasama po natin yung PAO, Public Attorney's Office, yung mga may problema po legal, may nakakulong na kapatid, kamag-anak, may problema, sinasangguling problema sa legal. Kasama po natin ang mga PAO. Okay. Yes. Yes, Ms. Jackie. Yes. Kung ito po ay gagawin 2 araw sa isang buwan dun sa lugar, no? Paano naman po, kunyari interviewin po sila or meron po silang mga papeles na i-fill up, ganyan. Paano naman po yung follow-up nung pag-alis nyo na? Sino po magfo-follow up, magmo-monitor po sa kanila pagkatapos nun? Actually, kanya-kanyang ahensya po kami. May mga kanya-kanyang booth po kami doon sa mga venues namin. So, anong nangyayari po? 2 sa Visayas, 2 sa Mindanao. Yung amin pong area coordinator, ang in-charge po sa pagpa-follow up na ng mga papeles. Kagaya po doon sa PSA, PAO, pati ho ang ang PCSO, may booth doon. So, Chair including Alvin, test na, ma'am. yes, pag alis nyo po ay maiiwan naman po yung mga booth para sila naman ang pwedeng mag-asikaso pag alis. Opo. Pag-alis ng caravan. Ibabalita ko rin po, tama po kayo doon. At the same time, andun po ang TESDA, direct enrollment na po ginagawa namin. Dahil ako po ay galing ng TESDA, kinausap ko po sila. Kung sino po ang gusto mag-aral ng techbook, andun na po yung mga school. Magpapa-enroll ka ho, wala akong babayaran. Okay. Alam, ay nakakatuwa dahil may nakaisip ng ganito. When you had this program, sir, okay, immediately, pagpupo nyo, because I'm not mistaken, 3 months pa lang kayo dyan, you presented this problem kanino? Ito
Ito pong programa na to ay pinesenta ko sa NBank. May mga commissioner po kasi ang PCUP, may 4 po kaming commissioner. At the same time, yung siyempre, iilan lang po ang tao ng PCUP. Maliit lang po kami ahensya. Exactly. 150 lang po kami nationwide. Okay. Plus mga JOong 70 to 80. Biro nyo, binigyan ko sila ng dagdag na trabaho. Bukod dun sa regular na pagpunta nila sa mga resettlement areas, pagmamonitor, pagtulong, meron po 3 pangunahing programa. So bumuo po ako ng 3 team para tumutok dito sa PCUP Caravan. Yung PCUP Caravan po, ito po yung mga nag-iikot sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makakatulong po sa amin para sa pagbibigay o pagbaba ng serbisyo sa tao. Number 2, ano po yung number 2 namin? Adopt an urban poor community. Na kung saan, alam niyo naman, ang mga resettlement areas, mga urban poor communities talagang walang-wala eh. At the same time, kung resettlement areas yan, nasa malayong lugar po yan. Pag nasa malayong lugar, ano ibig sabihin? Kagaya po ng mga ISF natin, yung mga nalipat po sa Tanay, sa Pandibulacan, ang napuntahan po nila 3rd class, 4th class municipality. So yung mga munisipyo na po na yon, wala rin pong ganong kalaking pang-ayuda sa pangangailangan araw-araw ng mga taong napunta doon. So ang ginawa po natin, nakikipag-usap tayo sa malalaking foundation, malalaking kumpanya, at so far so good naman po yung pakikipag-ugnayan namin. May mga interesado po malalaking foundation, malalaking kumpanya na Gusto mag-adopt. tutulong po sa Adopt an Urban Poor Community. Halimbawa po rito sa profiling namin, kulang po ng daycare center, walang street light, walang matinong patubig o inumin. Yun po ay pasasagot namin sa tulong po ng malalaking kumpanya dun po sa programang Adopt an Urban So, Poor ibig sabihin, Community. in partnership with the private group, private sectors. Ayan. Okay. Mga kasambahay, ulitin natin. They have 3 priorities, if I'm not mistaken. That's the PCUP Caravan. This is medical mission. Then the second one is Adopt an Urban Poor Community Program. Yung mga resettlement area na alam natin na hindi masyadong napagtunan ng pansin, yun ay i-visit ninyo at alamin nyo kung ano yung mga pangangailangan, and then makikipag-partner kayo doon sa mga pribadong sektor. How about the third one? Yung third one po, ito yung pinaka-ambisyosong proyekto po What's natin. that? Ito po yung Urban Poor Privilege Card. Tawagin ko po to UPP card. Ito po ay isang discount card na kung saan lahat ng miyembro sana po ng Urban Poor Communities ay mabigyan po namin ng card na pagpunta po nila sa butika, bibili po sila ng gamot. Hindi mo na kailangan maging senior citizen ka, hindi mo na kailangan ng ID ng PWD, basta urban poor ka, automatic pagpunta mo sa isang butika, may discount ka. Pag sakay mo ng bus papuntang probinsya, pag uwi, meron kang discount. Pag nagpadala ka ng pera sa anak mo na nagpapaaral ka sa Universidad sa Maynila, na ginagapang mo, merong pera padala, may discount po. Lahat po ng serbisyo na pwede namin lapitan, nilalapitan po namin yan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, 3 team po ang binuo ko. Isang team na lumalakad sa mga ahensya ng gobyerno para sa Caravan. Isang team para sa mga pribadong sektor para sa Adopt an Urban Poor Community. At isang team po para doon sa Urban Poor Privilege Card. At katunayan po, meron na po kaming 10 kumpanya nagpahayag ng kahandaang tumulong doon sa Urban Poor Privilege Card. Bumobelo na lang po kami. Ang target po namin siguro mga 20,000 mo ng Urban Poor. Ang mababiyayaan namin sa unang sigwada ng aming proyekto kasi talagang napakaraming urban poor po sa buong Pilipinas eh. Oo nga po. Magpa-pilot po kami, may mga tinukoy na po kaming lugar kung sino po ang mabibigyan muna ng Urban Poor Privilege Card. Ang importante lang po sa akin masimulan. Ang pinakamahirap lang po nito yung take-off eh. Pero pag nasimulan po namin to, definitely Tuloy-tuloy na po. sabi ko nga, yung 10 kumpanya, baka maging 100 to pag nakita nila nakakatulong. At the same time, bentahe rin po ito sa mga kumpanya. Siyempre po, kung ikaw dito, halimbawa, ayoko bawal po yata mag-mention ng mga kumpanya. Halimbawa, ikaw po may-ari ng bus company. Kung may discount ka, siyempre lahat po ng urban poor sa'yo nasasakay. Diba po? Yes, yes. Marketing strategy. Magkano naman pong discount ang makukuha nila? Ang target po namin, siyempre po, ang proposal namin sa mga kumpanya, malalaki, 15, 20. Pero meron po nagbibigay ng 5, may nagbibigay ng 10. Okay na po sa amin. At least may discount po. May discount po. Liwanagin ko lang ito, Miss Jackie, with your permission po, kay Chairman. Halimbawa po, speaking of the card, okay, na isa sa mga proyekto ninyo, pangatlo sa mga proyekto ninyo, na sinasabi nyo ambitious. Now, mayroon tayong discount para dun sa mga students. Okay. What if you are students na may discount ka na and at the same time, nasa urban poor ka? Paano po yun? Kung Siguro they are po, receiving 20% na discount for students and then
How much is this Yes, discount for good this card? question. Siguro po kung ano yung mas malaki, yun ang a-avail po nila. Pero Hindi isang pwedeng discount isang lang. discount Opo. lang po. Yes. Okay. Paano naman masasabi, paano kayo pipili kung sino yung urban poor, sino mauuna? Kasi ang dami-dami po ang niyan target po namin is nasa resettlement areas muna po. Kasi talaga sila yung less fortunate nating mga kababayan eh. Sila yung mga nasa malayong lugar eh. Good thing that you mentioned about the resettlement area. Okay, let's start. Okay. Mayroon kayong binabanggit kasi bago pa lang naman si Sir, 3 months pa lang siya. Siguro yung iba magsasabi, "Oh, you're doing this for political purposes." And I doubt it, di ba po? Yun sa binabanggit ninyo. Now, doon sa mga resettlement area, kasi nakapunta rin naman tayo dyan, Miss Jackie, Yes, may mga medical missions, ang clinic ni Kuya, nag-i-invite yung mga barangay chairman, sumusulat yung mga barangay chairman sa action center ni Kuya na kung pwede doon sa resettlement area na yon, pwede mag-conduct ng isang medical mission. Totoo naman po, nawi-witness natin yan, maraming wala. Dito po sa mga nakita ninyo, ano yung dapat ninyong i-prioritize as far as this resettlement area is concerned? Alam niyo po, sabi ko nga, may mga 4Ps pa na beneficiary tayo eh. So sila po muna siguro yung ating bibigyan na talagang kailangan po natin na tulungan. Poorest of the poor po ang ating target. So, ibig sabihin, kung sino man ang tumatanggap, Miss Jackie, ng nagbe-benefit ng 4Ps, sila ang ipaprioritize nyo. Kasama po sa mga i-identify po namin yon. Pero ngayon po, nasa proseso nga ho kami ng pagtatalo pa sa komisyon kung sino talaga yung bibigyan o poor. Kasi yung pag-identify po ng poorest of the poor, napakahirap po nun. Yes po. Exactly, Opo. exactly. So Yes. talagang magpa-pilot lang po kami ng 20 mil. Pilot muna kami kung saan po, kung magkiklik po yung aming, definitely magkiklik eh. Kasi po kagaya ng isang review center na merong 120 review center nationwide, nagbigay po siya ng 15% discount. Kung ang anak mo gusto mo magti-teacher, yung let sa let, pag-exam ng let, magna-nursing board, nagbigay po siya ng 15% discount. Ano po yung Basta may hawak alam po ng urban poor privilege. Okay, Yes. sige po, Miss Jackie. Chairman Feliciano, ano po yung timetable kung kailan po kayo mag-umpisa? Yung caravan po, umikot na po kami. Nakadalawang caravan na po kami. Isa sa Itong caravan na. isa po sa Calbayog City, sa Visayas, at isa po sa General Santos City. So next po namin stop is Bicol, Legazpi City po sana ang aming target, at isa po sa NCR at Luzon pa. Yes. Kamusta naman po yung information dissemination? Paano malalaman ng mga taon? Kayo po ang pupunta, tapos paano ipapaliwanag? Kasi since isang araw lang po, ano po yung requirements na kailangan nilang dalhin? Actually, nagpapasabi na po kami through Facebook account namin, and at the same time, may tarpaulin po ang aming mga area coordinator. At katunayan po, nakasubmit na po sa opisina ko kung saan ho yung schedule for the whole year. Kaya nakapag-ready na po kami, na-inform na po namin yung bago po kami dumating 3 weeks before na dumating po ang PCUP sa isang lokalidad, nakapag-information campaign na po kami sa isang lokalidad. Okay. Is that the reason kung bakit pinull out ka sa TESDA at nilagay ka dyan, Hindi sir? ko po Ayan, alam, pero parehas naman Perfect po po kayo eh. parehas Perfect lang kayo po kasi dyan. ng kliyente. Kailangan mong tulungan yung mahirap natin kababayan. may background sa negosyo si sir eh. Magaling anyway. Oo nga. Okay. Ito, Miss Jackie, I will accommodate this Okay. call. Ano po ba ang mga qualification? I think this is a very good question. Ng isang Pilipino para ma-avail nila yung iba't ibang privileges dito. Una po, sabi ko nga po sa inyo sa UPP o yung Urban Poor Privilege Card, ang target po namin, poorest of the poor. Kaya lang, napag-aralan po namin, yung talagang poorest of the poor, baka hindi naman sila maka-avail nung mga bibiling So, dapat medyo may kaya rin, medyo medyo nakakaangat din. Siguro yung 4Ps beneficiary natin, yun ang initial na beneficiary po nating bibigyan ng card. Pero sa caravan po, lahat po ng, siyempre po depende sa mag-i-sponsor. May malaki pong kumpanya, ang foundation na nakausap ko. Ang gusto niya po ay yung malapit sa pabrika nila, sa kumpanya nila. Dahil ang gusto nila, bukod sa nag-adapt sila ng komunidad, tinulungan nila, gusto nila pati livelihood tulungan din nila. Halimbawa, may pabrika po sila, kailangan nila ng tao, doon na po sila kukuha. So, ibig sabihin, ang ganda nito, kasi kung wala kang trabaho, pwede ka nilang i-assist. Kung may sakit ka, pwede ka nilang i-assist. How about yung halimbawa, mga walang bahay yan, for sure. Okay. Pwede rin bang yung bang kasama din sa kanilang mga requests, sir? Ditong lugar na ito ay bakante ito eh. Tinitirhan namin ito, baka plano niyong bilhin ito, pwede po ba? Kami 100 pamilya kami dito. Pwede yung mga ganong classic, sir. Kasama po sa serbisyo ng PCUP. At the same time,
nakipag-usap din po kami sa National Housing Authority para po may booth din po sila doon. Kasama rin po ang DFA para po may mga tanong o ang tinatarget po namin pag kasabay po sana ng aming caravan, nandun po ang DFA para sa mobile passporting nila. Yes. Okay. Ipagawa natin yung mobile passport. Ayan. Yung public service na yan, talagang, yes, last time, di ba? Okay, mayroon na passport on wheels dito sa programang ito ni Kuya Daniel Lason. Miss Jackie, mayroon nagtatanong dito. Ano yan? Yes, kunyari, kung meron pang gustong magtanong, no, saan po kayo pwedeng ma-reach, Ma-reach matawagan? Hindi po kami Bagets rich kasi yun. urban poor po kami. Bagets yan, sir. Bagets yan. Nagtanong. O, sige po. Ang aming pong FB page ay pinalalakas po namin. Pwede nyo po kami i-message sa PCUP FB page po namin para masiguro na lahat naman po siguro lahat may FB na ngayon eh. So may FB page po kami. At nandun na rin po, pag nagpunta po kayo sa FB page ng PCUP, hindi na po basta mukha lang ho namin na makikita nyo. Meron na pong serbisyo, nakatie up na po kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung kailangan nyo po ng trabaho, meron na po kayo makikita doon mga vacancies. Importante po kasi araw-araw pupuntahan kami para na may maitutulong kami sa tao. Yes, syempre, ang ganda-ganda pakinggan, no? Sana ito ay madali naman po para sa ating mga kababayan pag sila po ay pumunta sa FB page nyo, kung sila po ay tumawag o mag-message na lang doon, sana madali naman po para sa kanila. Opo. Pwede ba kami, sir, mag-monitor dito para malaman namin kung anong update dito sa project niyong ito? Opo, Ma'am Jackie, papasabihan ko po kayo para ma-i-announce nyo rin Yes, sa inyong programa kung saan po ang aming next stop for po. the urban poor Caravan. At the same time, meron po kaming tinatawag na 18K. Ito po yung mga nalipat po natin sa tulong po ng gobyerno. Binibigyan po sila ng 18,000. Sila po yung mga nalipat sa mga resettlement area. Nung araw po, pinapupunta po natin sila sa opisina. Nung bago po ako, doon ho binibigay yung kanilang 18,000 na biyaya o tulong ng gobyerno sa kanilang pagpapalipat sa bahay. Ngayon po, ang ginawa po ng PCUP, kami po ang pumupunta sa mga komunidad nila. Binibigay po namin yung 18,000 para wag na po silang mahirapan. Kami na po ang PCUP ang pumupunta, hindi na po sila pumupunta sa Quezon City. At the same time, meron po kaming boodle fight na doon. Video challenge na po kami doon. At ang susunod ko pong target, meron kaming mini medical mission na dadalhin. Okay, very good. Thank you very much. Finally, maduduplicate. Ito yung gusto ni Kuya eh. Yes. Maduplicate yung medical missions ng clinic ni Kuya. Maraming salamat. Mas maraming mapagsiserbisyuhan ang ating yung tanggapan ninyo po at ang ating mga kababayan. At this point, Sir Alvin, what's your message po sa ating mga kababayan? Ang PCUP po ay handa ng tumulong. Hindi lang po kami pandemolisyon o pang-eviction. Pwede nyo po kami lapitan sa oras ng inyong pong pangangailangan sa aspeto man ng kalusugan, livelihood, trabaho at iba pa. Thank you very much. Maraming salamat. I think kasama niyo po. Ako'y pong staff si Jan po. Yes, thank you, Jan. Hi, Jan. Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat. Okay. Ganda ng usapan natin. It's a very good project. Sana sa pagbabalik ni Sir, may good news pa rin siya. Okay. Miss Jackie, magbabalik pa rin ang Serbisyong Kasambahay for more public services. Stay tuned po. Miss Jackie, balik tayo dito sa Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Lason. Ayon sa datos po ng World Health Organization, Miss Jackie, noong 2017, umabot sa mahigit 87,000 stroke-related deaths ang naitala po sa Pilipinas. Mga kasangbahay, panoorin po natin ito. Isang taon na ang nakakaraan nang ma-stroke si Tatay Maning. At dahil dito, naapektuhan ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Kung kaya't, hindi na rin siya makalakad at makatayo. Pagkatapos po ng aking assessment sa kanya, pag-examine sa kanya, sa blood pressure niya, sa heart niya, at assessment dito ho sa sitwasyon niya, ito ay isang case ng post-stroke. About 1 year na, ibig sabihin, dun sa stroke niya, ang naiwan ng neurological deficit, paralyzed na yung kanan niya.
So, naka-wheelchair na lang siya. Hindi na siya maka-ambulate kagaya ng regular or ordinary na tao. Itutulak na lang ng wheelchair. Pero itong left side niya is normal pa rin. Naitataas naman niya ito. Naigaganon naman niya. Ito naigaganon naman. But hindi siya pwedeng tumayo. Ma-outbalance siya kasi ang deficiency ito is almost 100% na. Pero yung sensory niya, nararamdaman pa niya. Pero yung motor, wala na. Yung tinatawag namin, motor deficit na. Pinayuhan naman ni Doc Borge ang pamilya ni Tatay Maning na i-monitor ang kanyang blood pressure upang maiwasan ang muling pag-atake ng stroke. Kaalinsabay ng iba pang bilin upang palakasin ang kanyang katawan. Kailangan there should be a regular follow-up the blood pressure, parang hindi maulit yung stroke niya. Dapat nakokontrol lagi yung blood pressure niya. By means of our present medicine right now, meron naman siya. What is important, kailangan pa rin ng plenty of water nito. 1.5 to 2 liters per day of water is very important. Tapos more on fruits and vegetable na siya. Kung maari, medyo meat, wala na. Bukod dito, nagbigay din ang ating partner doctor ng paalala ng mga dapat iwasan ng mga stroke patient na gaya ni Tatay Maning. A little amount will help. Anything in excess naman, masama. But may history na kasi sa na-stroke. So, ilagay natin or i-assume natin sa kaisipan, taba ang isang contributor rin na sitwasyon na nagkaroon ng stroke na dumadalo sa blood vessel niya. So, bawal yon. Kung maaari, bawal ang rice. Konti lang siguro pwede. Bawal ang asukal. When I say asukal, pag sinabi ko asukal, lahat na yon. Pagkatapos, anong dapat niyan sanayin? Yun na, plenty of water. Ang kasunod nun, plenty of fresh fruits, plenty of vegetables. Ilaga mo lang vegetable niya. Ano na lang, konting salt lang para maging... Sanayin mo na siya. Kung may juicer ka, mas mabuti. Isang prutas, dalawang klaseng vegetable, mas mabuti yon. Bakit natin very specific tayo sa pagkain? Kasi yung immune system niya na bumagsak kaya nagkasakit, marirestore naman yun through proper diet and proper exercise at saka sunlight radiation. Marirestore din. Lubos naman ang pasasalamat ni Aling Baby dahil nadalaw si Mang Mariano. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Brad Daniel at kay Brad Ellie dahil nagawa kong pasyalan kami dito para makita yung kalagayan ng aking kasama sa buhay. At sana po hindi kayo magsawa sa amin. Salamat po ulit na marami. Yes, Ms. Jackie. Yes, thank you very much kay Doc Happy Nap Borge sa pagbisita rin niya dyan kay Mariano Publico. Thank you very much po. Si Mariano Reformado, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Si Doc Nap Borge, di ba kakaiba nga talaga yung pakiramdam kapag ikaw ay nadadalon ng doktor? Of course, Maraming palagi. salamat. At ito ay ginagawa syempre ng serbisyong kasangbahay. With Doc Bunny, yan. Yes, yung mga Bunny ibang Bernardo mga doktor rin po. natin. And I'd like to say good afternoon kay Doc Bong. Ponpal ko rin yan si Doc Bong. Sa lahat ng mga doktor, kay Doc Joey. And of course, kay etong Doc natin na Happy. Yes, Doc Happy Nap Borge. Thank you, Doc. Maraming salamat. Sige po. Okay, thank you, Ms. Annie Rantoy. At syempre, para sa mga kasangbahay po na may iniintinding karamdaman, magtungo lamang po kayo sa mga lugar at petsa na aming babanggitin para sa medical missions. March 6 po, Wednesday, Barangay Talon 5, Covered Court sa Apollo 4 Street, Las Piñas City. March 11 po sa Lunes, sa ADD Coordinating Center sa lokal po ng Concepcion. March 13 po sa Miyerkules sa Plaza Ferguson, El Guerrero Street, Barangay 667, Zone 72, District 5, Ermita, Manila.
March 18 po sa Lunes sa ADD Coordinating Center, lokal po of Panday Pira sa Tondo, Manila. Sa March 20 naman po sa Wednesday sa Barangay Tonsuya sa Malabon. And March 27 Wednesday po sa Lilan Drive, Covered Court, College View, Barangay Balon Bato, Quezon City. Okay. Yan, buo-buo. Yan. O, sige. Ang registration po sa mga nabanggit na schedules is 8 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock in the morning pa rin po, mga kasambahay. 6:55 na sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350. Good evening po sa inyo at sa mga nanonood Luzon, Visayas at Mindanao at sa labas po ng Pilipinas. Thank you. Kasi pag tiningnan mo, pag manonood kami sa Jackie ng serbisyong kasambahay, mayroon mga ang tawag doon? Yung nakikita mo yung mga nagko-comment doon coming from different places. Ano Different po? places, pati different countries. Different countries. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Thank Yes, you. alam niyo kung sino kayo. So maraming salamat po sa panonood niyo. Yes. Miss Jackie, we don't have time. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nakasama. But for the meantime, mamaya po sa programang ikonsulta mo with Manuel Recuenco and of course Miss Jackie Aquino, ang makakasama natin is... Of course, si Doc Joseph Lee, pag-uusapan po niya ang testosterone deficiency. And of course, si Attorney Nilo Rico II, pag-uusapan po niya sa legal mga dapat malaman tungkol sa expanded maternity leave. Ayan. And like thank you also sa mga kasama natin dito sa Action Center ni Kuya at ganoon din sa mga kasama natin na staff sa Serbisyong Kasambahay with Miss Lynn Apinado, ang ating EP. No isang araw, si Jillian ang EP natin. Ayan. Yes, Jong, welcome back. Thank you very much. Ha? Okay. Migs, thank you very much. And Aljan, maraming salamat sa iyo. And Ferds. And of course, kay Mary. Aljan. Estudyante natin from... PUP and De La Salle. Maraming salamat. Rom and Diane and of course Kai, Shelo. Thank you. Director Rene, thank you. Attorney Ruth Soriano, magandang gabi at kay Ate Arlene Rason at sa lahat ng ating DP. Yes, thank you very much sa lahat ng nakinig at nanood ngayon. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Thank you very much. And good evening po kay Brad Don Capulong and kay Sis Lisel. Kay Mami Beth and kay Daddy Dan. We'll see you tomorrow, God willing. Hayaan nyo kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasagmahan. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Rason, ako po si Ana Rentoy, Attorney Dot. Magandang gabi sa inyo. Miss Jackie, thank you very much. Thank you. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye.